Ito yung linya, sinabihan ng minority bloc na duwag si Senator Alan Cayetano kapag hindi siya nagpakita, pag hindi siya dumalo. Hinahabol ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka bukas, otherwise duwag ka. Let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwag. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, Magtanim ay hindi dami po biro. yung kidlat. Anytime mo mawala kidlat, kasi it's not a matter of tapang, if magtatanim ka na, tamaan ka man ng kidlat, di ba? So, Galing, ganun no? din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo Hindi pwedeng natin nagtatapang. sa mga bagay na suicide ang mission. Ang galing, no? Hindi pwedeng, dapat yung tapang mo gamitin sa tama. Hindi yung porke sinabihan ka lang na ano, kahit alanganin ka, madidisgrasya ka, gagawin mo. Parang yung sinasabi niya na. Pero ipangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka, o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka O yan, Chico. Ang lalim ng kanyang sagot. Sinabihan siyang ganun, pero meron siyang mas malalim na dahilan. So, kan natin yung sagot kasi ang question, bakit hindi siya nag-attend kahapon? No, di ba nung isang araw, ang nag-walk out yung minority. Kahapon, ang nag-walk out yung majority. Kasi nga, hinuli si Senator Jinggoy. Ngayon, ang sumunod, ngayong araw, no, hindi sila nag-attend kasi alam nila, meron pala silang pinoprotektahan na sana matuloy yung scheduling ng flood control kasi iyon yata yung pinoprotektahan nila. Correct me if I'm wrong, pero iyon kasi yung nababasa ko at na-assess ko na bakit takot na takot silang magsimula kasi nabitin nga po ang taong bayan Asan na, musta na yung flood control? Connected din sa mga impeachment. Ito, panoorin natin sa In both cases, may objective. Nung May 11, kaya pala nandun yung NBI, kaya pala pinapasok ng mga nasa majority noon at nasa minority ngayon, ayaw nila magkaroon ng palitan ng leadership. Ang sinabi nila na hindi ay dahil daw to sa impeachment. Pero yung pala, ito ay tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment, but also, ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. We are listening to you, we hear you, na ang pangunahing issue ay trabaho, ay kita, ay ang taas ng presyo, yung araw-araw na kabuhayan ng ating kababayan. Yan po ay pinakamalaking issue. Ang ating survival, spiritual, physical, financial, survival is always a priority. Pareho din sa health po yung speech ko noon, na ang ating spiritual health, physical health, mental health, financial health ay napaka-importante at dapat we look at the bigger picture. Pero tignan nyo po, para siguraduhin na mapagsilbihan kayo ng bagong majority, we want to make sure that kahit anong gawin ng outside maging administrasyon o yung 11, yung 13, or at the very least 12, para yung sinasabing subukan naman natin, ito. Masubukan nyo kung anong madideliver namin sa inyo. Ang problema, for the last 3 weeks, walang ginawa. Kung hindi, takutin kami, i-twist ang aming arm, operan ng kung ano-ano, para lumipat sa kanila. I'll go back to that later on. What's my point? You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin po, one cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang hindi pwedeng walang executive department. Pero hindi naman po pwede po na executive department lang at puppets lang po ang nasa judiciary or in this case, the legislature. So nung nag-walk out po sila, ano sabi nila? Na utakan ang majority, na gamit ang rules ng minority. Sabi nila, master ang play ni Senator Tito Sotto dahil alam niya yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling. Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ikukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso, pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sunod na kabanata na lang. Sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin kung ano ebidensya niya kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to
dahil napakinggan ko yung ilan nilang Wait lang, saglit lang. Ngayon ko lang po isa sa Yun, ito yun. publiko ito. Ito yun. Maraming beses po kinalok na talikuran ang independent majority block. Kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Mhm. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa Yung independent next kabanata. majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, Oo. Ito. abangan ninyo ang susunod na kabanata. ano ebidensya niya kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Eh sabi nila ngayon, paano na yan? 11-11 na. So isi-simplify ko po ha. Ito po yung main message ko ngayon. Isi-simplify ko po ha. Main message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yun po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po, na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Yun. Thursday. Ulitin ko po ha. Blue Ribbon. Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po magaling. ang majority, May ginamit din siya ginagamit eh. din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at Baka mamaya, ang mapuspon na iba't iba naman. pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yeah. Pilit takpan kung halimbawa mapurnada yung hearing, mawala na naman. Siguradong sigurado nakakapal yung hinala ng taong bayan na merong nagtatakip talaga dyan sa flood control. Pero yung impeachment, grabe yung atat yung mga mambabatas na talagang Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Lame duck. Taga-Taguig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban. No? So, alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committees sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod. Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority. 13 elected senators out of 24. Actually, 14 kami, na-pressure nila yung isa. In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin. Ang problema nga tinakot at ang... Alam ko niya, kilala ko yun. Pag-pihit, ngayon Pang 14. pagkakulong ni Senator Jinggoy, ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong, ha? I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the Blue Ribbon Committee, they abused, di ba, yung paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation. The situation now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Yun. Walang mga scheme, sinister plot. Lahat patawad. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung reports about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit. Ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Okay? So, in accordance with the rules, and there are rules of evidence, so people will be able to judge us. So, that's one important thing, the impeachment. The